darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Shame no longer has a place to hide. Jericho. Verse 1, buhat sa kampo ng Sitim, si Josue na anak ni Nun ay nagpadala ng 2 espiya. Sila'y pinagbilinan niya ng ganito. Pumunta kayo sa lupain ng Kanaan. Manmanan ninyo ito, lalong-lalo na ang lungsod ng Jericho. Pumunta nga sila roon at tumuloy sa bahay ni Rahab, isang babaeng nagbebenta ng panandaliang aliw, at doon sila nagpalipas ng gabi. Nakaabot sa kaalaman ng hari ng Jericho ang balita na may mga espiyang Israelita na nakapasok sa bayan ng gabing iyon. Kaya't ang hari ay nagpadala ng sugo kay Rahab at ipinasabi, ilabas mo ang mga lalaking nasa bahay mo. Naparito ang mga iyan upang lihim na magsiyasat sa ating lupain. Verse 4, ngunit itinago ni Rahab ang 2 at pagkatapos ay ganito ang isinagot. Mayroon nga pong mga lalaking nakituloy sa amin, ngunit hindi ko po alam kung taga saan sila. Umalis po sila nang isasara na ang pintuan ng lungsod bago kumagat ang dilim. Hindi ko po natanong kung saan sila papunta. Ngunit kung hahabulin ninyo agad ay aabutan pa ninyo. Sa itaas ng bubong niya pinatago ang 2 espiya at tinabunan ng mga tangkay ng lino na isinalansan niya roon. Verse 7, hinabol nga ng mga tauhan ng hari ang 2 espiya hanggang sa tawiran ng ilog Jordan. Pagkalabas ng mga humahabol, isinara ang pinto ng lungsod. Bago natulog ang mga espiya, umakyat si Rahab sa bubong at sinabi sa kanila, alam kong ibinigay na sa inyo ni Yahweh ang lupaing ito at ang mga taga rito'y takot na takot sa inyo. Verse 10, nabalitaan namin kung paanong pinatuyo ni Yahweh ang dagat na pula nang kayo'y tumawid galing sa Ehipto. Nalaman din namin na pinatay ninyo sina Sihon at Og, mga hari ng mga Amoreo sa silangan ng Jordan, at nilipol ang kanilang mga hukbo. Kinilabutan kami nang marinig ang mga balitang iyon. Natakot kaming humarap sa inyo, sapagkat si Yahweh na inyong Diyos ay Diyos ng langit at ng lupa. Kaya ngayoy ipangako ninyo sa ngalan ni Yahweh na hindi niyo gagawa ng masama ang aking sambahayan, alang-alang sa pagtulong kong ito sa inyo. Bigyan ninyo ako ng isang katibayang ililigtas nga ninyo ang aking ama't ina, ang aking mga kapatid, at ang kanilang mga pamilya. Katibayang hindi ninyo kami hahayaang mapatay. 14, sinabi sa kanya ng mga espiya, ang buhay namin ang garantiya sa buhay ninyo. Huwag mo 22, pumunta nga ang mga espiya sa kaburulan at 3 araw na nagtago roon habang pinaghahanap sila ng mga tauhan ng hari. Pagkatapos, bumalik na ang mga ito sa lungsod nang hindi nila makita ang mga espiya. Bumaba naman mula sa kaburulan ang mga espiya, tumawid ng ilog at nagbalik kay Josue. Inuulat nila kay Josue ang buong pangyayari. Ibinigay na sa atin ni Yahweh ang lupaing iyon. Sa mga espiya na narinig niya ang mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos sa Israel. Kaya't naniwala siya na ang Diyos nila ang tunay na Diyos. Hiniling niya po na iligtas ang kanyang pamilya kapag sinalakay nila ang lungsod. Sinalakay na nito ang kanilang lungsod at pumayag ang mga espiya at
Binigyan siya ng pulang tali po na ilalagay sa kanyang bintana bilang palatandaan para hindi po sila saktan. Pagkatapos po nito, umalis na po ang mga espiya at bumalik kay Joshua at ibinalita po ang kanilang nakita. So, dako naman po tayo sa mga lessons or aral na maaari po nating matutunan sa chapter pong ito. Una po ay ang trust in God and His plans. Yan, or pagtitiwala po sa Diyos at sa kanyang plano. Both the spies and Rahab acted in faith, trusting in God's plan. This teaches us to rely on Him even when we don't fully understand all the details. So, ang mga espiya po at si Rahab ay parehong kumilos ng may pananampalataya po sa Diyos. Itinuturo nito na dapat tayong magtiwala sa kanyang plano kahit na hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng detalye. Pangalawa po, courage in action or pagkilos ng may tapang. Rahab showed bravery in hiding the spies and risking her own safety to protect her family. Courage is essential in living out our faith. Pinakita ni Rahab ang tapang sa pagtatago po ng mga espiya at pagharap sa panganib upang maprotektahan po ang kanyang pamilya. Ang tapang ay mahalaga sa pagtupad po ng ating pananampalataya. Pangatlo naman po ay acknowledging God's power or pagkilala po sa kapangyarihan ng Diyos. Rahab, a non-Israelite from Jericho, recognized the God of Israel as the true and powerful God. This shows that God is open to anyone who is willing to believe in Him. So, si Rahab po ay isang taga-Jericho na hindi Israelita ay kumilala sa Diyos ng Israel bilang makapangyarihan. Pinapakita dito na ang Diyos po ay bukas sa lahat ng tao na handang sumampalataya sa Kanya. Number 4 po ay preparation for the future or paghahanda sa kinabukasan. Sending the spies highlights the importance of being prepared for any challenge. In life, we must plan wisely and prepare for the trials ahead. So, dito po, ang pagpapadala po ng mga espiya ay nagpapakita ng kahalagahan ng pagiging handa sa anumang hamon. Sa ating pong buhay, dapat tayo'y magplano ng maayos at maghanda para sa mga darating na pagsubok. So, kailangan po lagi tayong ready. So, ayun po, hanggang dito na lamang po tayo at ayan po, abangan po natin sa mga susunod na kabanata kung nakaligtas nga po ba ang pamilya ni Rahab. Kaya manood po tayo tuwing umaga ng ating live streaming para po nasusubaybayan po natin ang mga pangyayari po sa Bible. Nawa po ay marami po tayong natutunan mula sa tinalakay po natin ngayon at bago po tayo magtapos ay tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos aming Ama, maraming salamat po sa umagang ito na natapos po naming mapag-aralan ang inyong salita. Nawa po ay hindi lamang po namin ito basta napakinggan, kundi ay maipasapamuhay po namin ito. Salamat po sa pagsama niyo po sa amin sa umagang ito. Nawa po ay gabayan, proteksyonan at pangalagaan niyo po kami sa buong araw na ito. Kayo lamang po ang maitaas sa araw na ito. In Jesus' name we pray. Amen. Muli, maraming salamat po sa inyo pong pakikinig and God bless you all po.